Oh, waitin mo natin ng I will enter his gates. I will enter his gates with thanksgiving in my heart. I will enter his doors with praise. I will sing, this is the day that the Lord has made. I will rejoice, for he has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice, for he has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice, for he has made me glad. I will enter his gates with thanksgiving in my heart. I will enter his doors with praise. I will sing, this is the day that the Lord has made. I will rejoice, for he has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice, for he has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice, for he has made me glad. Yeah. This is the night, and this is the night. This is the night. This is the night that the Lord has made. That the Lord has made. We will rejoice. We will rejoice and be glad in it. And be glad in it. For this is the night that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the night. This is the night that the Lord has made. Ito ang gabi. Ito ang gabi. Nagawa ng Diyos. Nagawa ng Diyos. Tayo'y magsaya. Tayo'y magsaya. At purihin siya. At purihin siya. Oh, ito ang gabi. Nagawa ng Diyos. Tayo'y magsaya. At purihin siya. Ito ang gabi. Ito ang gabi. Nagawa ng Diyos. Tipo natin ng focus like this. In moments like these, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In moments like these, I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord, singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. I love you. In moments like these, I lift up my hands. I lift up my hands to Jesus. In moments like these, I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord, singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. I love you. Tayo po'y pangungunahan sa panimulang panalangin ni Elder Becca. O aming
Joey, Panginoon. Maraming salamat po sa kanilang mag-asawa, sa kanilang pamilya na kami po ay binigay ng pagkakataon muli na makapagbisita at makapag-aral namin ng salita, Panginoon. Sa aming po mga kapatid na pamilya po, Panginoon, na mga Panginoon ay hindi sila ingatan na makarating na kayo po ang nagbibigay ng pag-iingat, Panginoon. Panginoon, pinupuri ka namin at tinataas sa inyong pangalan. Lahat po ito ay aking hinihingi na may pagpupuri at pagpapasalamat sa pangalan, Panginoon. Amen. Amen. Okay, tayo po'y dadako na sa ating mga pasasalamat or Bible verse. O, Kuya Tomas, pag ganun. Ano si Elder Joey? Pag ganyan po tayo. Salamat. Dito kami Panginoon. Ipag-aaral sa amin. Salamat. Lord, sa pag-iingat niyo sa amin. Sa mag-isang mundo dito Panginoon. Mag-iuras. Kalisugan ko Panginoon. Salamat po sa patuloy na kalakasan ko Panginoon sa araw-araw ng buhay ng pag-isapot ko Salamat po Diyos biyaya ng pagkakataon sa amin Panginoon sa salamat po yan salamat po Diyos hindi Lord Amen. Okay, o Joy, ikaw naman. Ano po ang pasasalamat po dahil ano po yung bali-balita po ng Richmond po sa kasama din sa Kamsur. Oo. Ayun. Oo nga. Kumusta? Buti naman Pero po, hindi cancel. naman po natuloy. Kasi Ay, nag-aalala din po sila doon. Kasi yung papa ko bumisita din sa may dagat. Parang parang mahangin lang po. Pero hindi na po nila inakit ng mga motor nila sa bahay. Sa Bicol. Opo. Nagpapasalamat Kasi po. nung doon sa Russia eh. Opo. Opo. Kaya nagpapasalamat po talaga ako kasi hindi na tuloy. Nag-aalala rin po ako doon. Oo. Tapos, nagpapasalamat din po ako sa kalusugan din po ng pamilya. At kalusugan ko rin po na sa wala naman po na Okay, thank you Joy. Ano Myla. po, yung pasasalamat ko lang po sa Panginoon, yung pag-iingat ko sa araw-araw, tapos yung ano po ngayon, yung panahon po ngayon, medyo okay na po. Hindi na po masyadong tapos hindi na po kami nag-sis. Yun. Anak. Tapos may counting blessing lang sa trabaho, yun lang. Ano kayong blessing yan, Myla? Share na namin. Ano? Para may bonus ka. Pasalamat lang kahit konti. Okay. Ana. Salamat po sa Panginoon dahil yung nakalabas ko ito, okay na. Nagpa-check up ka na ba? Tapos na po, tapos okay na po yung clearance ko. Sakit. Sumasok lang yung doktor, kami na yung kamiti. Thank you na lang po yung tawag ng doktor ko. Schedule ko. Operasyon. Opo, operasyon. Wala pang silid eh. Opo, nagparamak pa. Hindi na lang po paubos yung first week. Sa mga consumo. Kaya lang. Okay. Sa Panginoon dahil nakaraang ko naman sa akin. Sama sa mga Ano na siya na? pagbubulat. Katawid na siya. Ang kaya. Ilan siya? Ang gamit ko. Provide ko. Salamat.
talagang nag-uulan. Marami po talaga ang maapektuhan. Thankful pa rin tayo kasi hindi kagaya ng naranasan nila, yung naranasan nila. Yung naranasan nila, sa nararanasan natin ngayon talagang mas kakaiba po sila na nawalan sila ng baon. Ito talagang kahit po sila pinapanalangin ko dahil sabi ko na pag nanonood ako naiiyak ako kasi wala na lahat yung mga pinag-iwapan nila, bahay nila. Kaya salamat pa rin po tayo kasi paano may sitwasyon na may problema sa bahay, hindi naman ganun bigat po yung naranasan nila. Pinagpapasalamat ko pa rin po yung kalakasan ng katawan. Alam naman niya talaga na siya lang naman talaga ang nakakaalam ng buhay natin. Alam naman niya yung mga pangangailangan sa araw-araw, pero doon siya, nagbibigay, nagdadagdag sa araw-araw ng buhay, yung pag-iingat niya sa aming pamilya, doon po, hindi lang naman din sa aming mga kamag-anak namin na nasa Lantarin ng Baguio. Sa La Union, halos lahat po sila, wala silang mga ilaw, kaya naano rin yung mga bahay nila na wala naman. Pero, ang pinagpapasalamat ko, wala naman nasaktan sa kanila. Sabi ko, ang bahay, magagawa yan. Pero ang buhay, hindi na. Kaya, pasalamat tayo sa Panginoon na tayo ay iniingatan niya sa araw-araw. Salamat sa Panginoon dahil may pagkain pa rin kami tatlong beses ng araw sa aming pagkainan. Kaya yun po ang lagi kong pinapanalangin sa Panginoon. Kahit na wala ako ng mga ganyan, hindi ko kailangan. Basta bigyan nila ako ng lakas sa katawan, wala kaming sakit lahat. At meron kaming kahit na tuyo lang, meron kaming makakain sa amin. Salamat sa Panginoon. Di ba anak, yun lang naman talaga natin. Okay. Pasok na sa kwarto. Okay, ako naman po nagpapasalamat sa inyong lahat, sa Diyos na nakarating kayo sa aming bahay. Ang huli na, ang alam ko, kailan ba tayo nag-Bible study dito? January. After nung retreat. After ng retreat. This year, ano? This year. Ayan. Kaya, Ito lang, January. ano na, 7 months. 7 months. 6 months. Quarter, ano lang. 7. At babalik na ho natin ang ating mga, yung home Bible study. Once a month. Para napapasyalan din namin yung mga bahay ninyo. Kaya, next, yung susunod naman na natin kay Elder Becca. So, susunod, i-schedule ko pa. No? Kaya, sana, welcome kami sa inyong mga tahanan. Ang hindi pa tayo nakakarating, kina Kuya Tomas eh. Oo. Malayo kasi. Oo. Pero mararating din natin. Nakarating na tayo. Ano lang yun? Nasa inyo lang yung Loida eh. Oo. Diba? Ano naman? Naka-open naman kami doon. Noon, pumunta tayo kay Elder Loida eh. Diba? Third floor na nga lang. Kadali ito, nagawa na natin yun. Third floor kayo din ako yan. Third floor. Para na-imagine ko palang hingal na ako. Third floor. Third floor talaga. Kapag ka pagka sa bahay, galingan eh. Kaling bata-bata pahinga na lang. Oo, siya pa. Ang tibay ninyo ha. Kung talagang exercise yun. Yung third floor. Ako, inihingal ako pag ano. Pag yung mga bit-bit ko pa mga deliver po yan ha. Anyway, salamat po sa Panginoon na nandito kayong lahat. Okay. Next, anak. Masasalamat. Siyempre po, ayun, aside sa nakapunta kayo dito, hindi na bumabagyo. Salamat naman. Kasi, po, ang hirap talaga, di ba? Kahit sabihin mo, hindi naman bumaha, pero mahirap din po kasi yung iba walang pasok. At least wala ng bagyo. Salamat sa Panginoon. Hirap kaya magbiyahe. Hirap. Yan. Baka. Tsaka yung health, syempre. Papastart kayo na po. Ako naman po ay, yun nga po, ang nakaraang linggo, matindi talaga yun kasi 2 o'clock ng madaling araw ko kami pinasok ng tubig eh. Oo. Tuesday. Isip pa kayo past birthday. Ay na kami, pag ganun may hindi na kami makatulog. So ginawa namin, siguro mga bandang Monday night, nag-aaral kami ng mga gamit.
sabi ko kay Pastora, malamang sa malamang papasukin tayo nito. So, ang good thing naman po, unang-una wala nasaktan sa amin. No? Wala namang casualty. Pangalawa po, papasalamat kami doon sa mabait naming kapitbahay na may second floor. For the third time po, mga kapatid, pinatuloy nila kami. Yun ang lagi niyong Naabot na. pastor. Oo, yun ang aming hiding place. Kasi mataas yung lugar. Kasi meron sila second floor po. At ano po kami doon? Siguro 5 pamilya kami na panaluyan muna. Hanggang saan yung bahatas sa inyo? This time, medyo mababa siya. Pag lumabas ka hanggang bago tuhod lang. Tapos, ano siya? Napahay niyo pas. Sa bahay, buko-buko. Ay, Diyos. Paano pa siya magamit niyo? Ayun ang namin muna. So, mga Monday night niya, nag-prepare na kami. Tapos, ang good thing naman po din ay hindi umapaw yung ilog. Kasi kung umapaw yun, yung tubig po yung tubig baha, may kasamang burak yun. Mas mahirap maglinis. At saka yung control ng tubig, hindi po namin ma-anticipate. At least yung ulan, ano ba lang ulan lang yun Tsaka pagkatapos ng baha, madaling maglinis. Pero syempre, ang sa totoo lang parang na-trauma kami talaga last week. Kasi yung parang pakiramdam mo na hindi ka mapanatan. So talagang pagkakatiwala mo na lang sa Diyos ang lahat. So, yun po, kinabukasan naman, humupa na siya. Pero hindi pa rin natapos doon kasi yung level ng tubig nung Wednesday, yung prayer meeting last week, malapit na pong umapaw yung tubig sa amin. Kaya hindi pa rin kami nakampante. So, ang pinapapasalamat ko naman din sa Panginoon, yung inyo pong mga panalangin, pangumusta ninyo, malaking bagay po yan. At yun nga po, wala namang major na casualty. Pero meron pong ilang parts sa amin na lumikas na doon sa mga evacuation center. Kasi kami, yung evacuation center namin, kapitbahay lang So madali lang para sa amin. Tapos yung spirit of kapitbahay na nung umaga, sama-sama kami nag-almusal, gano'n. So, blessing sa amin na may mabait kaming kapitbahay. At kahit papano, yung pakikisama mo ba sa kapitbahay? Kasi pag wala ka rin pakikisama sa kapitbahay, sa time ng crisis, nahihirap. Di ba? So, doon sa lugar namin, kahit papano, nandun naman yung ganong spirit na. Ang panalangin ko lang po sana din ay in general, yung ating pong flood control system. Sana po maayos talaga. Anywhere sa ating pong bansa. Kasi may allotted budget naman po para dyan talaga. Pangalawa, sana hindi naging paraan ng tentasyon yung para kunin po yung mga pondo na dapat po para sa tao. Pero thirdly, mga kapatid, na pinapapasalamat ko rin, ang mga Pilipino talaga ay matulungin sa isa't isa. Yung amin pong isang kapitbahay din kanina, kasi nagbakasyon siya sa Iloilo, may namigay siya ng ayuda. Inikot niya yung street namin. Salamat sa Diyos, may ayun. Namigay siya ng 5 kilong bigas, sa mga dilata. So, malaking bagay po yun. At yung tulong nga po from the conference at yung mga panalangin. So, kami naman po nag-iisip na lumipat na ng lugar. Pero, ang good thing naman, yung may-ari talaga ng bahay, sabi niya, Pastor, tutulungan namin kayo. Papadala kami ng pambili ninyo ng sandbag tsaka ng plywood. Kasi malaking bagay yung sa gate at saka po sa pinto. Para maharangan. Siguro ayaw nilang malis na. Sabi namin, kami po maghahanap na talaga ng kasi third time na po namin itong binaha dito. Nasaan sila pa? Sino may-ari? Sa doon lang din sa area. Ibig sabihin, pas binaharan yung first floor nila?
Yung may-ari, may sariling bahay na sila talaga. Na may second floor. So, yun ang mga pinagpapasalamat ko kasi parang nung first na binaha kami, tsaka second time na binaha kami, di na kami pinabayan ng 1 month. Kasi nakabayad. Ngayon nga, naghihintay pa kami kung pababayaran pa kami, kakatapusan na para mababayad ko din kami. So, last time, i-discount naman kami. Pero ang good thing po doon, yung may malasakit sa sa tenant nila. Kasi yung iba, wala lang. So yun po, in a way, nakita ko yung mga nakarang araw. Sabi ko, marami pala dapat ipagpasalamat din sa Panginoon. Yun po. Ate Flory, nasa panahon po tayo ng pagpapasalamat. Tapos na po. Ikaw na lang. Nga po, salamat sa pagkakataon na nakabalik na naman kami dito. Bagamat tayo ay konti lang, alam natin ang presensya ng Panginoon ay nasa atin. Kasi po, ayun nga po, pinagpapasalamat ko ang buhay. Number 1 po yan, buhay at lakas na patuloy na binibigay sa atin. Siyempre po ako din, nagkakaedad na. Kasi may mga panahon talaga na parang hihirapan ka huminga, masakit bewang, marami ng aray-aray. Pero pagkagising mo ng umaga, andyan na naman ang bagong lakas na patuloy na ginagawa. At saka yung pong protection nga na ibinigay niya nung nakaraang bagyo. Sobrang lakas mo ng hangin nun Hindi mo nga malaman kung may mga matutuklap na yero na bigla na lang ispada. Salamat sa Panginoon sa protection na binibigyan niya. Hindi po ito matatawaran sa biyaya ng pamilya, ng mga kaibigan, at sa biyaya po ng sambahayan ng Panginoon. Salamat po. Amen. Amen. Sige po, basahin ko po yung ating pagninilay sa ating pong sa gabi nito. Ang ating pong pagninilay mula po sa sulat sa mga taga-Kolosas. Kabanatang 3, versikulong 1 hanggang 11. Colossians 3, verses 1 to 11. Ano po? 1 to 11. Chapter 3, verses 1 to 11. So, pakinggan na lang po natin, mga kapatid. Yamang binuhay kayong muli na kasama ni Kristo, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang inyong buhay at kapag siya'y nahayag na, mahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang kalwalhatian. Verse 5 po, kaya't patayin na ninyo ang mga pagnanasang makamundo, ang pakikiapid, karumihan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masamang pagnanasa at ang kasakiman na isang puri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dahil sa mga ito tatanggap ng parusa ng Diyos, ang mga taong ayaw pasakop sa Kanya. Kayo man ay namuhay din ayon sa pagnanasang iyon na kayo ay pinaghaharian pa ng Panginoon. Ngunit ngayon, itakwin na ninyo ang lahat ng galit, puot at sama ng loob. Iwasan na ninyo ang panlalait at malaswang pananalita. Huwag kayo magsisinungaling sa isa't isa sapagkat hinubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao, pati ang mga gawa nito. Isinusot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nagbabago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo, upang lalo ninyo siyang makilala. Kaya't sa kalagayang ito, wala ng pagkakaiba ang Grego at ang Hudyo, at ang tuli at ang di-tuli, ang dayuhan at ang di-sibilisado, ang alipin at ang malaya. Ngunit si Kristo ang pinakamahalaga sa lahat at siya'y nasa inyo. Yan. Pala po tayo ng Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang banal na salita. Sige, tayo po isang mandaling manalangin. Panginoon, kami po ay malapit muli ng buong kapakumbabaan upang hiningi ng presensya sa pagninilay namin ng inyong banal na salita. Panginoon, alam namin na ito ang lakas namin magiging sandigan sa mga panahon ito na kami kumakarap sa maraming krisis ng buhay. O kaya, Panginoon, buksan ninyo ang aming mga puso't isipan at patuloy kayong mangusap sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Okay po. So,
Ito po ay bahagi ng ating tinatawag na lectionary reading. Actually, yung pinili po ni Ate Grace ay mga gospel reading. So, pag meeting po natin, babaguhin na lang natin siya. Kasi usually po yung gospel reading, yan ang ginagamit natin tuwing service. Pag ating worship service, yun ang pinaghahalawan ng message ng pastor. Okay? So, para po hindi madoble, o kaya hindi magkaroon ng confusion, ay kukuha po tayo sa mga sulat ng ni Apostol Pablo, yung mga epistle readings, tulad po ng ating patayan ngayon. Then medyo mabigat po itong ating paksa, kasi ito ang usapin po dito unang-una ay tinatawag nating pagtalikod sa dating gawi. Okay, ano ba yung mga dating gawin natin? Okay, pero dito bigyan muna natin ng pansin yung sinabi ni Apostol Pablo, na itutone po natin yung ating atensyon o pag-iisip sa mga bagay na nasa langit, na kinaroroonan ni Kristo. Okay, pag sinabi mo natin ituon yung atensyon na sa pag-iisip natin sa mga bagay na nasa langit, ano po kaya ang ibig sabihin nun? Bakit kaya ayun ang pinunto ni Apostol Pablo? Kasi ang buhay ng Kristiyano, tumatanaw tayo na ano po? Na? Sa darating po. Yes! Yung ating patutunguhan. Tama kayo doon, Ate Flory. And then the afterlife. So sa ating po paniniwala, mga kapatid, meron tayong perspective at may paniniwala. In fact, yun pong isa sa ating mga pagpapahayag na pananampalataya, na matapos po ng buhay sa mundong ito, merong susunod na buhay. At yung sinasabi nating langit ay presensya ng Diyos. Okay? So, hindi lamang po siya isang lugar. Although, marami, tama yung, alam mo yung pinost mo sa group chat natin, chat? Kung may nabasa po kayo, napanood kayo sa Facebook, yung isang bata na naghihingalo na sa kanyang terminal na sakit. Nakita niya ang Panginoon. Kasi mangingilabot ka talaga doon. Mamaya, later. And marami pong mga account, yung tinatawag natin near-death experiences. Na kung saan ay na-encounter nila ang Panginoon. Meron po akong isang church member dati sa Real, sa Bacor, yung dati kong destino. Yung ating isang elder po doon, si Nanay Wendy. Sabi niya, Pastor, pangalawang buhay ko na po ito. Yung una daw po kasi meron siyang terminal cancer sa breast. So, nung siya po ay na-operahan dito sa ospital ng Manila, nawalan siya ng malay, pagsaksak nung doktor na sa during operation sa gamot, doon siya nawalan ng malay. And for 1.5, I think 2 to 3 minutes po, namatay siya. Clinically dead. So, kinukwento niya, pag niya daw, nung nawala na siya ng malay, nakita niya yung katawan niya sa ospital. At umakit po siya. Then pumasok siya sa isang realm o sa isang kalagayan na kung saan ang gaan-gaan daw ng kanyang pakiramdam. Nandun yung tinatawag na everlasting peace. At nung daw siya, parang naglalakbay na, merong mga bulaklak at halaman sa kanyang paligid na daw niya, first time daw niyang nakita sa tanang buhay niya. Napakaganda daw po. Kakaiba. At ito ang pinaka-exciting part, nakita niya ang Panginoon. Face to face. Ano daw mukha? Ngayon, hindi detailed yung mukha, pero ramdam niya daw yung pagmamahal. Yung love. Yun yung naramdaman niya, kaya alam niya na yun ang Panginoon. At totoo po yung sinasabi na, hindi mo pa time. Bumalik ka na sa... And then, nagising na po siya. So, sabi niya, Pastor, nakarating na ako sa langit. Sabi niya, sana hindi na ako nabuhay pa. Kasi, ang ganda na yung pakiramdam. yes, ang ganda na ng pakiramdam mo doon. Nakita na niya ang Panginoon. Eh, syempre, pag nandito ka, makakaramdam ka ba ng pain, sufferings, ng mga alalahanin, etc., etc.
So, malinaw po sa ating pananampalataya na meron tayong perspective na tunguhin ang lugar at presensya ng Diyos. Hindi lamang po siya sa place, kundi the complete presence of God. Yung God's love po. Ano? Yun yung dinefine niya eh. Ni Nanay Wendy, sabi niya, Pastor, ramdam na ramdam ko yung pagmamahal ng Panginoon. At saka yung at peace siya. Ano? Sa ibang mga kwento naman po mga kapatid, may times na nakita naman nila yung mga loved ones nila na mga nauna na. Yun naman yung encounter nila, no? At meron namang ibang encounter na sinamahan sila ng anghel, pinakita yung Hades. May mga iba-iba po sa ng kwento eh, no? Pero ang common thing po doon mga kapatid, merong talaga, may malinaw na matapos na buhay natin sa mundong ito, meron pong afterlife. So dalawa lang po yun. It's either ikaw ay nasa presensya ng Panginoon o sa hindi niya presensya. Kaya po, unang punto ng ating talata mula po sa verse 1 to 5 ay ang ating pong pagsusumikap na tayo po ay magkaroon ng perspektiba o ng plano na makarating po sa presensya ng Diyos. Okay. Sumunod po, yung verse 5 to 7. Ito po ay challenge nga po. Unang-una, yung ating mga negative thoughts, negative minds, and negative way of life. Medyo mabigat po itong mga sinabi po dito. Specific po ito, ha? Sabi po dito, kaya't patayin na ninyo ang mga pagnanasang makamundo, ang pakikiapid, karumihan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masamang pagnanasa, at ang kasakiman na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Okay. Specified po ito mga kapatid, At dahil sa mga ito, tatanggap ng parusa ng Diyos ang mga taong ayaw pasakop sa Kanya. Okay. Kayo man ay namuhay din ayon sa mga pagnanasang yon, nang kayo ay pinaghaharian pa ng mga ito. So, malinaw po mga kapatid na nangyayari na po pala ito sa mga mananampalataya noon pa man. Although ina-address po yung mga Kristiyano nun sa Colosas, meron ng mga pagkakataon po na sila ay nakakaranas ng magandang uri ng pamumuhay. So medyo pinupunto po dito yung pagtataguyod ng moralidad, yung moral life. At masasabi po natin talaga na ito ay medyo sa atin ngayon, medyo trending. Yung parang pag nagkaroon ng isang kabit yung tao, parang normal na. Lalo tigit po yung mga tema natin sa sa teleserye. Laging ganun yung tema eh, may kabit. Yung puso dito. So parang sa mga opisina, kinukwento ito ni Pastor Miriam dati doon sa ADB daw eh. Na parang normal na lang sa kumpanyang yan na magkaroon ng other wife o other husband. Na parang ngayon, tanggap na natin yung ganong klase ng kultura. Pero, ang sinasabi po dito ni Apostol Pablo, kung meron man tayong ganong klase ng pamumuhay, sikapin na natin talikuran at iwanan yung mga ganong klase ng sitwasyon o mga kalagayan. Dahil ito daw po ay uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Okay, hindi lang po mga makalaman na mga kakulangan o kahinaan natin. Meron pa ditong sinabi po, yung tinatawag nating kasakiman. Ay isang uri daw po ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Okay, pag sinabi mo natin kasakiman mga kapatid, pag ikaw ay selfish, tama po ba? Yun yung kabaliktaran ng selfless naman. Pag ikaw ay masyadong makasarili, ano po ang bunga niyan? Yun daw po ay nagiging dahilan ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Okay? Dahil tayo po ay nagiging daluyan ng pagkamakasarili. Okay, pag sinabi ko natin kasakiman mga kapatid, napakalalim pong word nito sa Tagalog, Sakim. Ito yung root word niyan eh. Pag sinabing sakim talaga, yung meron ka na at sobra-sobra na, gusto mo pang magkaroon. Ganis. Oo, yun.
synonym na word po yun eh. Yung meron ka na, at umaapaw na yung iyong kayamanan o yung iyong kapangyarihan, gusto mo pang dagdagan. Yan. Saan po ba nangyayari yung mga ganong klase ng trending ngayon mga kapatid? Especially kapag ikaw ay nasa gobyerno. Pero yan ang prone. Okay? Kasi nandun yung opportunity eh. Alam niyo po, pag nasa posisyon ka, talagang may opportunity para mangyari yan. But not all politicians say ganun. Tulad ni Mayor Vico. Kita niyo naman, ang laki ng pondo ng Pasig, nilaan niya sa tama. Etong nakaraang pong habagat, walang dumaing sa mga taga-Pasig. Talagang binigay niya yung para sa mga tao. So, nasa sa tao po, kung siya ay, merong pagkilala sa Panginoon. At yun ang ambag po ni Connie Reyes. Kasi si Connie Reyes, yung nanay niya, ang nag-mold sa kanya talaga. At thankful po tayo kay Connie Reyes dahil siya ay nakakilala sa Panginoon. Siya ang naging gabay ni Vico. Okay. So, sabi po dito, kaya nga, itakwil na ninyo ang lahat ng galit, puot at sama ng loob, at iwasan na ninyo ang panlalait at malaswang pananalita. Dako po, ayan. Ito po, isa rin po natin itong dapat ang tabayanan mga kapatid. Medyo, marami rin tatamaan sa atin dito minsan, generally sa mga Kristiyano. Meron daw po tayong, nagpagtatanim ng galit, puot, at sama ng loob. Ano po ba yung nagiging ugat niyan? PGH. Ano ba yung PGH na? Yun nga po. Galit din natin. Okay, PGH. Oo nga, puot galit. Hinanakit. PGH. Okay, so bakit daw po nagkakaroon ng ganito mga kapatid? Usually ito ay relational challenge. Relational matters. Sa usapin po ng ugnayan sa isa't isa, sa magkakaibigan, sa pamilya, within the church, hindi po naiiwasan yung ganitong mga sitwasyon. So bakit po? Kasi pag nagkaroon ka ng galit, puot, samaan ng loob, nandun na yung inggit. Masasabi po natin na magkakadugtong po yan. Pero dahil po, wala tayong sinasabi po nating contentment. Lagi nakatuon yung sarili natin sa iba. Parang, bakit ganun si may ganyan, ako wala. Pero once na tayo po yung magkaroon ng contentment at pinagpasalamat po natin yung mga natatanggap natin pagpapala mula sa Panginoon, hindi mabubuo ang mga hindi. Kasi, thankful ka eh. Thankful and contented, ika nga. Di bali na ganito lang ang akin sa natatanggap, basta ako'y masaya, at ito'y mula sa Panginoon, nawawala po yung tinatawag nating comparison. Yan. Diyan po tayo nagkakaroon ng problema kasi nakukumpara lagi natin yung ating sarili sa iba. At kapag nagkaroon po ng comparison, diyan na mabubuo yung sama ng loob, galit, puot, at yung sinasabi natin, glory, leakage. So ano pa po yung isa? Iwasan na ninyo ang panlalait. Yan, naku, hindi pala maganda yun. Alam nyo tayo mga Pilipino, especially itong mga taga-Pampanga, tapos na Pastora, matinding malait yung mga yan. Oo, part ng culture nila, especially pag sila po ay nakatikim ng ulam na hindi masarap. Ay, talaga pag-uusapan nila yan. Kasi mahusay sila magluto eh. At kapag nakatikim naman sila ng masarap na luto, pupurihin naman nila. Pero pag di sila nakatikim ng gano'n, lalaitin nila. Bakit naman magkala doon ng pagkain? So, iwasan daw po natin yun at yung mga malalaswang pananalita. Yan. O yung mga bashing. Okay? Lalo ngayon sa social media. So, think twice po talaga mga kapatid bago tayo mag-post. Okay? Okay po. Sumunod po.
magsisinungaling sa isa't isa, sapagkat kinubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao, pati na ang magagawa nito. Yan. At ito po maganda dito, no? Isuot ninyo ang mga bagong pagkatao na patuloy na nagbabago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang lalo ninyo siyang makilala. So, huhubarin daw po natin yung dati at isusuot yung bago na identified tayo sa Panginoon. Okay, ano po ba ang nahihirapan tayo mga kapatid? Minsan kasi yung mga dati nating sinuot, sinusuot pa rin natin. Kasi komportable tayo doon. Diba, may mga paborito ho tayong damit eh. Kahit butas-butas. Kahit butas-butas na. Pero symbolically mga kapatid na sinasabi po dito ni Apostol Pablo, yung mga maling gawin. Kumbaga gusto pa nating balik-balikan yon. So, ano po yon? Yung maling kaisipan, yung maling pamumuhay, etc. etc. So, ang challenge po sa atin, ano daw po? Isuot na po natin yung bagong damit, o bagong katangian, na tayo po ay nagiging kalarawan ng Diyos upang lalo natin siyang makilala. Okay. Pangatlo po, ito po yung pinaka-sentro ng ating talata. Ano po? At ito po lagi yung kinukot sa ibang mga verses. Kaya't sa kalagayan ito, wala nang pagkakaiba ang Grego at ang Hudyo, ang tuli at ang dituli, ang dayuhan at ang mga sibilisado, ang alipin at ang malaya. Ngunit si Kristo ang pinakamahalaga sa lahat at siya'y nasa inyong lahat. Okay. So, sinasabi po dito yung tinatawag nating division sa katawan ng Panginoon. Ano ba yung nagiging pagkakahati-hati po natin mga kapatid? Saan pa nagkakaroon ng pagkakaiba ang mga miyembro? Unang-una sa kanyang kalagayan sa buhay. Tama po? Meron pong mga pagkakataon na medyo na-highlight po natin yan. At doon sa mga taong wala pa sa Panginoon, particular sila dyan. Kapag hindi nila kauri sa buhay, diyan ka lang. Dito lang kami. Yung pagtrato ba? Pero pag tayo daw po nasa Panginoon na, binabaklas na po natin yon. Tinatrato po natin ang bawat isa bilang magkakapatid, anuman ang estado niya sa buhay. Siya man ay mahirap, siya man ay middle class, siya man ay may kaya, pare-pareho lang po yung ating pagtrato sa isa't isa. Ikalawa po, ano pong ibig sabihin ng ikaw ay, tawag dito, wala na pong pagkakaiba ang Grego at ang Hudyo. Yung lahi. Okay po? Sabi nga po natin, bilang mga mananampalatayang Kristiyano, tumatagos din po ang pag-ibig ng Panginoon sa lahat ng lahi at kultura. Yan. So, hindi ibig sabihin merong taga-ibang bayan dyan o taga-ibang lugar, hindi mo na itatrato ng maayos. Okay? Binibreak na po ng ating Panginoon yung barriers ng ating pong kultura at lahi. So, kanina po, yung ating kalalagayan sa buhay. Ngayon naman po yung ating culture and yung ating race, yung kultura at lahi. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat. Yan. Ano po yung encounter natin minsan madalas din mga kapatid? Tayo kasi nakatingin sa kulay no? Lalo yung mga tinatawag na racist. Pag ikaw ay itim, Asian, especially yung mga puti, no? Iba ang treatment. Nangyari po yan mga kapatid sa buhay sa mga kapatirang Kristiyano sa Amerika. Meron pong nagngangalan na pastor, ang pangalan ko si Martin Luther King Jr. Siya po ay isang Black American pastor. Isa rin pong protestanteng pastor. Na kanya pong isinulong ang tinatawag po nating pagkakapantay ng lahi. Nagkaroon po ng tinatawag na apartheid. Isang uri po ng sistema na sinesegregate po ang mga itim sa puti. Basahin niyo po yan. Nangyari po yan sa kasaysayan ng Amerika. Ang CR ng puti ay nakabukod sa CR ng mga itim.
Ang restaurant ng itim ay ganun din. At lalo nakakalungkot po, ang simbahan ng itim ay iba sa simbahan ng puti. Kaya sabi ni Pastor Martin Luther King, hindi. Pare-pareho lang tayong anak ng Diyos. At dapat itrato natin ang isa't isa dahil tayong lahat ay minaan ng Panginoon. Pero meron pong mga grupo talaga na masyado silang extreme sa ganung klase ng paniniwala. Ano? And sad to say, may mga ganyang uri ng mga pastor na mga time na yan at mga miyembro ng church. No, na sinegregate nila yung itim sa puti. Kaya nilaban po yan ni Pastor Martin Luther King to the point na siya po ay inassassinate. Dahil sa kanyang panawagan, habang siya po ay nagsasalita sa kalakhan ng mga tao. At mula po doon namulat ang mga mamayan ng Amerika upang magkaroon po ng pantay na pagtrato sa lahi at kultura. Matindi po noon. Even mga mananampalatayang Kristiyanong puti, pag itim ka, hindi ka nila ituturing na kapatid sa pananampalataya. Mababa ang pagtingin sa iyo. Discrimination. Yes. So ito po yung sinasabi niya po sa Pablo dito na wala na po ang pagkakaiba ang Griego at ang Hudyo. Ibig sabihin, kung ano man ang lahi mo, tayo ay pinag-isa na ng ating Panginoon. Ang tuli at ang dituli, ang dayuhan at ang hindi sibilisado. Ang ilipin at ang malaya. Ngunit si Kristo ang pinakamahalaga sa lahat at siya'y nasa inyong lahat. So, mga kapatid, dito pong ating talatang ito, nangyari na sa buhay at kasaysayan po ng ating iglesia. Ano? May mga panahon din po noon, alam niyo po ba, na bawal umakyat sa pulpito ang mga kababaihan. At bawal po na magpastor ang mga babae. Nangyari po yan sa ating history ng ating church. Sa protestanteng simbahan. Ano ho? Kasi yung ibang mga pastor, iba yung interpretasyon nila doon sa sinabi ng Apostol Pablo na dapat manahimik lang yung mga kababaihan sa iglesia. Pero hindi, kasi kung titingnan ninyo, nung nabuhay na maguli ang ating Panginoong Kristo, ang mga kababaihan tulad ni Maria at Marta, ang una pumunta sa libingan. Ano? At meron pong mga apostol ang Panginoon na mga babae, tulad po ni Priscilla at ni Aquila. So meron pong ambag ang mga kababaihan nung unang panahon pa. Ano? And ito hindi matanggap ng mga kalalakihan eh. Mas masipag mas active ang mga kababaihan sa kalalakihan. Ano? Sa totoo lang. Pagdating sa simbahan. And yung sinasabi po nating gender equality. Ano ho? Dahil bahagi po ng ating pagkilala sa hindi lang sa lahi, sa kultura, o sa kalagayan sa buhay, kundi yung tinatawag po nating gender mo. Hindi usapin dito kung ikaw ay babae o lalaki, basta ikaw ay ginamit ng Panginoon, meron kang lugar sa gawain at ministeryo ng Panginoon. No? So ngayon, hindi na natin tinitingnan yon kung sino maglilid sa church. Babae ba o lalaki? Aba, ang Pasay po, mahabang panahon din na nilito ng mga kababaihan. Tama po ba? Oh, si Pastor Miriam, ang tagal na nag-serve sa atin. Si Pastor Nancy Mojica. Si Pastor Signo, Erlyn Signo. Pastor Briones, na naging ano po, na naging first woman bishop ng UCCP. At sa buong Asia, na protestanteng iglesia, ang unang woman bishop, si Bishop Melinda Primavera Briones. Bicolano yung bishop. Taga Bicol din yun. So, ito po yung buod ng ating pong paksa sa gabing ito, no, mga kapatid. Lalo tigit po yung pinakasentrong talata, yung pinakadulo. Ano? Nasa harap ng Panginoon, ang tinitingnan niya, yung willingness natin para maglingkod. So, binabaklas po ng ating Panginoon yung barriers, no? Yung mga hadlang na ating pong nararanasan. Ano nga po ba yun? Yung kalagayan sa buhay,
Yung lahi at kultura mo, Kulay. yung iyong racial o yung iyong kulay, ikaw ba'y asyano ka ba o puti ka ba o no? Itim ka ba? Wala yan sa Panginoon. At lalo tigit yung iyong gender. No? So, napapakita lang po mga kapatid na ang pag-ibig ng Diyos para sa lahat. Wala po siyang pinipili. No? And even sa mga sinasabi ho nating mga persons with disability, ano? Accepted natin yan sa church. At meron silang role din sa buhay ng iglesia. Ano? So, hindi natin dinidiscriminate yan. As long as nandoon yung intention nila na mag-serve sa Panginoon. Okay po, may karagdagan pa ho ba tayo? Mga kapatid, sa ating paksa. O katanungan. Sige ho, pwede naman magtanong. Maliwanag naman, Pastor. Ang iyong paliwanag. Baka may idadagdag Dagdag po tayo, dagdag. Si Elder Flory. Hindi, yung parang nangyari lang kanina kasi di ba yung iwasan niya ang hinanakit. Parang nagtatanim ka ng galit. Kanina nang papunta ako dito, nakita ko yung iniimbitahan ko na, parang iba ba yung ano niya, yung kanyang kaisipan at tono ng pananalita. Magbuhat noon, hindi ko na siya binabate talaga. Kasi, hindi kasi nga, baka lagi niya isipin kung iimbitahin ko siya, yung kakausapin ko, iimbitahin ko na naman. Kaya kanina lang, nagkasalubong kami, parang wala na rin ako nakuha. Pero hindi ko rin gagawin yun, dahil mabait naman yung tao. Kasi parang naasar ako nung sinabi, di ba isang oras lang yun, yung simbalaw? Tapos, parang nagagalit siya dahil nagpunta raw siya doon, nakasarado. Sabi ko, saan ka ba nagpunta? Doon daw sa Emmanuel. Hindi ko naman sinabi Emmanuel pupunta. Sa may kanto? Sa may Oo. Doon, sa tapat ng Sa Villarroel. O, kung ganun lang. Yung corner doon. Oo. Tingnan. Mali. Sirado. Pinagalit. Parang naasar siya. Tapos nung una, binigyan ko siya ng chance, sabi natin ko. Ako magagalit, dahil ako naman, hindi naman ako namimilit. Gusto ko talagang namin makasama. Tapos, kaya, sama ka sa ano. Isang oras at kalahati. Aba, binuweltahan ako. Sabi sa akin, di ba isang oras lang? Magbuhat na, hindi ko na siya binati. Uy, kaya naman Ngayon, hindi ko nga binati eh. Hindi, Hindi, pero wala naman yun sa akin. Wala naman. Kaya lang para matuto rin siya. Yung nangyayari naman sa atin yan, talaga. Isip na lang niya. Ang challenge lang po natin patatagalin. Nga po, wag pa lang din ang araw. Pero 2 linggo na eh. 2 linggo na mababa na. Yun nga, Hindi, in due time naman kasi, in due time. Inaamin ko. Napakabait na ni Ate Flory Ang isa ko sa action Ano yan, te? Yung symbolical yun eh. Huwag palubugin ng araw. Huwag natin hintayin bago tayo mamatay, bago lumubog yung araw. Sa buhay natin. Bago tayo mawala. Wala. Hindi mo pa rin binabati. Yes. Yung tao. Opo. May mga tao talaga Pastor may mga tao talaga na parang mabigat sa kalooban nila ang magpatawad. Talagang hirap sila magbigay ng pagpapatawad kahit na sabihin mo na ikaw ay nagsusumamo na humihingi ka na ano ba ang naging kasalanan ko. Pero may mga tao talaga na may ganung pag-uugali eh. Minsan malulungkot ka na lang, sabi ko, maiiling ka na lang na ba't kaya may mga ganung tao. At meron din mga tao na ang hirap imbitahin pagdating sa Panginoon. Pag Panginoon ang pag-uusapan, marami silang reason. Ay, busy ako. Minsan naiiling na lang ako pero nakikita ko sila maghapon lang naman nakaupo. Maghapon lang naman walang ginagawa. Puro kwentuhan na sabi ko. Ano kaya ang mangyayari pag dumating yung time, baka mamaya huli na, hindi na sila nakapagsisi kasi halos yung buong buhay nila doon na lang nakaupo, wala nang ginagawa, di ba? Parang nakakalungkot yun na
isipin mo na pag dumating yung time na dadating na ang Panginoon at maiiwanan siya. Diba? Minsan pinapanalangin mo, Panginoon, ano ba ang kulang para sila ay maano natin, kasama natin. Isa na dyan yung asawa ko, Pastor. Oo. Pamarinig ka. Ayan na. At walang, alam mo, Elder Becca, Pero walang pinapanalangin ko pilitan po siya. daw eh, walang pilitan. Oo, pinapanalangin ko po siya. Minsan nga, natutulog yan eh. Nagle-layhands kami dalawa ni Micah eh. Siguro sinawaan na kami kakalayhands eh. Sa totoo lang. Nililayhands namin niya minsan. Kalayhands talaga. Minsan talaga. Sabi niya sa Ate Flor, pag-layhat, tatlo na kayo. Oo. Kaya sabi niya, Micah, alam mo mama, nililayhands ko siya eh, si Papa eh. Sabi ko, ako rin nililayhands ko eh, lalo na pagka masarap na yung urok niya eh. Sabi ko, sa naiiling na lang ako, Panginoon, ano pa talaga ang kulang? Hindi. Ganun talaga, Ate Bex. Hindi mo mapipilit talaga. Lalo na sa ganyan. Ayan mo lang. Kanyang ano yan. Walang pumipilit sa atin. Lahat naman tayo, sabi ko nga, di ba, may karapatan tayong pumili ng ating pananampalataya, ng ating gusto. No? Pero may responsibility. Pag pinili mo yon, may responsibilidad ka doon. Sa choice mo na yon. Hindi pwedeng basta mo lang siya pinili. Kailangan paninindigan mo kung bakit mo siya pinili. Diba? So, tayo po ay bansa na may kalayaan. Tayo ay tao, mamamayan ng Pilipinas na may kalayaan. At hindi tayo namimilit ng mga tao, di ba? Kaya, welcome po sa ating church. Kung gusto nating magsimba, welcome. Yung iba naman, ayaw, ay sige lang po. No? Ang sabi, at ang matiraang matibay. Hanggang sa wakas. Wala pong pumipilit Wala sa naman pong atin. pilitan, pero yun nga ang katotohanan, na wala rin bitbitan sa langit. Correct. Kasi sabihin Tama mo yan, pang Ate Flori. kapamilya mo yan at ikaw ay mananampalataya. Pero ikaw, gaya nga ng sinabi nga, may responsibilidad ang tao. Haharap at individually. Walang Individual tayong haharap sa Haharap Panginoon. Panginoon niya. Walang bitbitan sa langit. Correct. Ang kabugatan natin sa Tawag ko sa live. kay Myla. Pero alam niyo po, ito talaga, pag pinag-aaralan po natin yung mga ganyang Colossians 3. reminder sa atin na mabigat po talaga yan eh. Sa totoo lang. Yun lang binanggit doon na huwag ka magsasalita ng huwag ka malalait sa kapwa ko. Nangyayari sa atin talaga yan eh. Hindi ba iwasan yun eh. Tapos yung mga dirty thinkings. Yan. Magduduging pag-iisip sa hindi maganda. hindi maganda sa kapwa. Ano? Nangyayari sa atin yan, mga kapatid ko. Pero pa yung kung paano natin tinatrato yung isa't isa, no? Bilang magkakapatid. Halimbawa, magsimba ka sa malalaking church. Magsimba ka doon ng, siguro, pag medyo luma-luma ang damit mo, baka pagtinginan ka, no? Siyempre, pupunta ka sa simbahang malalaki. Dapat bongga ang damit mo doon. Tingnan nyo experiment lang. Simba kayo dyan sa, alam nyo, gusto nyo mga malalaki simbahan dyan. Nang simple lang. Kumpara nyo dun sa bonggang suot ng damit mo. Paano ka kaya nila iti-treat doon? Magsimba ang isang itim na kulay sa church ng puti. Paano pa ba nila itatrato yan? Okay? Ganung bagay ba? So, babalik tayo dun sa pinag-usapan natin dati, sa pag-welcome natin sa mga strangers. Kung naalala niyo po yung message natin doon. As a church, dapat welcoming tayo. Di ba?
Kasi we'll never know. Mamaya, ang Panginoon na pala yun. Nag-disguise lang pala. Tinetest lang tayo kung gusto saan yung ating pagiging mabuti sa kapwa natin. At nangyari po yan. Ano, doon sa panahon po ni Abraham, meron po siyang bisitang 3 eh. Naalala po yung kwentong yun sa Genesis? May 3 stranger po na bumisita sa kanya na hindi niya alam, ang anghel na pala ng Panginoon yan at ang Panginoon mismo. Yung 3 yan, Trinitarian pa yun, ha? Pero winelcome niya, pinakain niya, pinagpahinga niya, tinrato niya ng maayos, kaya pinagpala pa siya lalo. Ay, yung church pa naman natin, pastor, pag nakikita ko, may nakahiga dyan sa gate. Minsan, kasi sa CCTV, Tawag ko yun. araw-araw tinitignan ko ang CCTV, para ako security guard. Para ako security guard talaga. Chine-check ko talaga, umaga, tanghali, gabi. Para check security officer yan, di ba? Kaya nga, pastor. Para titingnan ko, may nakahiga doon sa, natin, sa hagdan. Diba? Tapos naabutan natin na Sunday yata yun na nandoon na naman, Tomas, diba? Meron yan. Meron. So ngayon, kalimitan din mga bata naglalaro doon sa natin, doon sa may hagdan na yun. Nakakatuwa din. No? So ibig sabihin, Pinuupuan mo. oo, hindi pare-pareho talaga. Pero ang maganda, lagi akong sana mapagmatsyag din tayo sa mga nasa paligid din natin. Oo. Kasi, kaya nga tayo may CCTV. Bakit pa tayo naglagay nun, di ba? Pero, ang doon, welcome naman po ang lahat ng tao sa atin. Nasa sa tao na din talaga yun kung ano ang kanyang motibo, ano ang kanyang intensyon. Yes. No? Bakit siya nagsisimba at nagpe-pray sa Panginoon. No? Only God knows talaga ng ating mga puso. Kaya, yun nga, binanggit dito yung mga kasalanan. Siyempre, magsisi na tayo sa ating mga kasalanan habang tayo'y buhay pa. Dahil pag tayo po ay namatay na, wala na, too late. Too late. Kaya hanggat nandito tayo sa mundong ito, may buhay, may kalakasan, maging mabuting tao tayo. Yun lang. Amen. Tsaka hingin po natin yung tulong ng Panginoon kasi hindi natin kaya yan mag-isa. Yes. Totoo. Pag medyo... Yung habag talaga ng Panginoon ang Yes, nakakapag-pero sa Grasya atin. lang niya. Pag medyo kung mainitin ang ulo mo, paano mo kukontrolin yun? Yung pag-control ba, yun ang mahirap eh. Diba? Pag-control. Parang kilala ko yan, kaya. Mahirap. Para sa iyo, Bet. Oo. Parang sa akin. Kasi, maraming bagay kang gustong kontrolin pero minsan mahina ka, di ba? Yes. Eh, Totoo yun. yun ang dapat na pinapanalangin natin sa Diyos. Oo naman, Maraming oo naman. bagay. Hindi lang yun. Maraming, hindi lang self-control. Yun nga, yung pag-iisip natin. Pag-iisip mo pa lang, nagkakasala ka na eh. Wala ka pa sinasabi nun. Nasa utak mo pa lang. Bigat ano? Kaya saan bang verse yung pastor na kung nagkakasala ang mata mo, dukitin mo? Saan Sa yun? Matthew yun. Sinabi ng Panginoon yun. Diba? Kung nagkakasala ang mata mo, dukitin mo, dukutin mo. Para di ka na magkasala. Para hindi ka na magkasala. Ba't hindi? Ibig sabihin, hindi naman siya literal na tatanggalin mo. Malalim. At iba pang pag-aaral yon. Pero salamat sa Panginoon sa ating aralin ngayon, Pastor, dahil pagpapaalala lagi sa ating yan. Pagpapaalala Yes. lagi sa Reminder. ating sa reminder. Okay? And maganda rin po na gawin natin yung practice na mag-remind sa isa't isa. Yan, mapaalalahanan. Kasi importante yun eh. Correct. May nakikita tayong ang unang step po kasi yan, kausapin personally. Pag hindi siya nakinig, magpatawag ng elder. Pag hindi pa rin nakinig sa elder, Pastor.
Oo. And then, pang-apat, ituring mo na siya na hentil. Ibig sabihin parang, Wala. bahala ng Panginoon sa'yo. Ganun. Wala yan. Pero at least meron kang sinunod na proseso. Ano? Yan. Okay. Sige po, salamat po, Pastor, sa ating magandang lesson ngayong gabi. At tayo po ngayon ay dadako na sa ating pananalangin. Wala naman tayong prayer request, ano? Meron ba? Parang wala, ano? O sige, ipanalangin na lang natin una yung ating pong gawain. May gawain po tayo sa Sabado, Pastor. Ano nga yan? Mission Summit. Mission Summit sa Ellenwood. Okay? And then, ipanalangin natin ang ating youth home. Kasi tayo po ay bibisita na naman sa mga bata Kailan ba? sa last week of August. Last week of August. Kala po ngayon. Pabalikan natin ulit, kumustahin natin sila. Panalangin po natin ang ating mga kapatid na may sakit at yung mga operahan, lalo na si ate, si Ana. Kailan operasyon mo, Ana? Wala pang definitely. Basta lahat ng may sakit. Sino pa? Si Ate Lydia, may sakit pa? daw yung kanyang balakang. Hindi na dumating. Hirapan ng lahat. Niyayaya ko na. Rayuma na Ate tayo. Lydia. Of course, si Elder Joey, panalangin po natin. Tsaka ako din, ano? Kasi makakalimutin na ako ngayon sa Oo. Okay. Ano pa? Yung mga, yung mga hindi pa nakakaano-ahon sa bagyo, sa baha. Sa ano natin, sa lupa sa simbahan ba yung mga Pwede ba? Sana may siya madalaw. Itulo. Iba yung Yung titulo ng church. O payo, panalangin natin yan. Sige po. So, Hindi po natin na tanging alay. Salamat sa iyo, ating Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo, inangking lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makaya na maipagkaloob. Mamahaling iyas, hinintong ilog ko. Ang tanging dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong inihiling. Di ko akalain na ako ay binigyang pansin. Ang taong tulad ko di dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makaya na maipagkaloob. Mamahaling iyas, bilintong ilog ko. Ang tanging dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang
ay manalangin. Panginoon, kami po ay nagagalak at nagpapasalamat na makarating sa tahanan ito ng aming mga kapatid na Joey, Grace at Giselle. Salamat Panginoon sa presensya rin ng bawat isa sa aming kapatid na Myla, Joy, Ana, Becca, Flory at kapatid na Tom. At sa inyong pag-iingat Panginoon upang kami makarating na maayos. Tunay nga Panginoon na kapag kami ay sumusunod sa inyong kalooban at kami nagsusumikap din na ituwid ang aming mga maling pamumuhay at kaisipan, ay magkakaroon kami ng katiyakan na darating ang panahon na kami ay makakasumpong ng inyong buhay na walang hanggan. Panginoon, tulungan niyo po kami sapagkat kami pa rin ay nasa katawang panlupa. Kami pa rin ay prone sa mga pagkakamali, sa mga pagkakasala o Diyos, na maaaring magbulig sa amin sa kadiliman, na maaaring magbulig sa amin sa isang kalagayan, Panginoon, na kami ay mamuhay sa iba't ibang paraan ng pagkukulang at pagkakasala laban sa iyo. Panginoon, napakahalaga rin po ng sama-sama namin pag-aaral ng inyong banal na salita. O kaya Panginoon, ituro niyo rin po sa amin ang magmalasakitan sa isa't isa, magpaalalahanan, at patuloy naming ipadama Panginoon na kami lahat ay magkakapatid. At inaalis namin Panginoon ang anumang mga hadlang. Kami man ay magkaroon ng maayos na kabuhayan o hindi, kami Panginoon ay dapat na magturingan sa isa't isa bilang magkakapatid. Ganon din, anuman ang aming lahing pinanggalingan at anuman ang aming kulay ng aming mga balat o Diyos, kami man ay mga babae o lalaki, ito po ay hindi hadlang Panginoon upang kayo ay aming paglingkuran. O kaya sa mga oras na ito, Panginoon, pagbuklurin niyo po kami, pag-isahin niyo po kami ng inyong banal na Espiritu. Panginoon, tulungan niyo rin po kami sa panahon na kami ay nabubulid sa mga hindi ka nais-nais na gawain at mga uri ng kaisipan at pamumuhay. Panginoon, ang inyong habag at ang inyong presensya ang siya magdudulot upang kami, Panginoon, ay makaahon sa ganitong uri ng kalagayan. Kaya, Panginoon, buo ang aming pagtitiwala na kami inyong sasamahan at iingatan. Panginoon, namin tinataas sa inyong pangalan ang kalagayan ng aming mga kababayan na nakaranas po ng hagupit ng bagyong Emong at Habagat, O Diyos. Lalo tigit sa mga kapatid namin na mga nawalan ng mahal sa buhay. Sa kanila, Panginoon, na hanggang sa ngayon ay nakakaranas ng mabigat na hamon at iba pang mga suliraning, O Diyos, ay aming tinataas sa inyong pangalan. Ipuin niyo rin po ng inyong mapagpalang kamay ang aming mga kapatid na Ana at Joey. Ganon din po sa aming kapatid na Ditas. At sa iba pa naming mga kapatiran, Panginoon, na nakaranas ng karamdaman, sa aming kapatid na Tom. At sa iba pang mga kapatiran namin, Panginoon, na sa ngayon ay binabalot ng pisikal na karamdaman. Tanggapin nila, Panginoon, ang kagalingan at kalakasan mula sa inyo. Ibigay niyo rin, Panginoon, ang isang kaisipan sa aming kapatid na Grace, sa kanyang mga, minsan po ay madalas sa pagkakalimot. At kayo, Panginoon, ang patuloy na gumabay din sa kanya. Sampo na kanyang sambahayan. Ingatan niyo rin po si Giselle sa kanyang pang-araw-araw na hahanap buhay. Ganun din sa aming Kuya Joey sa kanya rin susumikap na may taguyod ang paglinda nito. At sa bawat isang narito, Panginoon, ay amin din tinataas sa inyong pangalan sa aming kapatid na Becca at Flory sa kanyang sambahayan, Panginoon, sa sambahayan ng Flores at Garcia, ay amin din tinataas sa inyong pangalan. Ganun din sa aming kapatid na Myla at Joy, ang kanila pong mga kamag-anak sa Bicol ay nagkaroon ng pangamba sa nakalipas po na banta ng tsunami. Subalit, Panginoon, igawan niyo po ang kapanatagan sa kanila sa oras na ito. Na inyo silang iingatan, Panginoon, at lulukuban ng inyong mapagpalang kamay. Ganun din, Panginoon, sa aming kapatid na Ana, sa kanyang buong pamilya. At lalo tigit sa kanyang kapatid, Panginoon, na nakaranas din ng hamong pangkalusugan. Kaya amin din tinataas sa inyong pangalan ng aming Diyos. Sa aming kapatid na Venus, sa kapatid na Winnie, at sa aming kapatid na Jake, sa kanyang asawa dun sa ibang bansa, Panginoon, sa aming kapatid na Tom. Kaya amin din tinataas sa inyong pangalan.
Ganun din, Panginoon, aming sinasama sa panalangin sa Pastor Miriam at ang aming kapatid na Larry sa kanila pong karamdaman sa oras na ito. Ihipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay, Panginoon. At kanilang damhin ang kagalingan at kalakasan na bumula sa inyo. Sa aming Pastora Hanilet Gabi, na isa po namin kamanggagawa na kumakaharap ngayon sa chemotherapy, Panginoon, na aming tinataas sa inyong pangalan. At dinadalangin, naway kanyang malagpasan ang hamong pangkalusugan na kanyang kinakaharap sa ngayon. Panginoon, ganun din po sa iba pa namin mga kabatiran na nanlalamig sa kanilang paglilingkod at pananampalataya, ay amin din tinataas sa inyong pangalan. Ipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay at kanilang maramdaman, Panginoon, ang inyong presensya, ang inyong pagmamahal, ang inyong pagmamalasakit at ang inyong pagkalinga. Panginoon, amin din tinataas sa inyong pangalan sa mga oras nito ang gawain at ministeryo ng UCCT Pasay. Sa bawat kaatiban na bumubuo sa iglesyang ito, Panginoon, ay amin din tinataas sa inyong pangalan ng aming mga pangangailangan ng pinansyal, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na kailanman hindi kayo magpapabaya sapagkat pinatunayan na ninyo na kayo at Diyos na kailanman hindi nagkukulang. At kami, Panginoon, ay lubos na nagtitiwala sa inyo sapagkat kayo ang Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. O kaya, sa nalalapit po na buwan ng Agosto, lalatigit po ang buwan ng misyon. Kaya amin din tinataas sa inyong pangalan, Panginoon, ang nalalapit na Mission Summit ng Lowland Cavite South Manila Conference sa darating na Sabado doon po sa UCCP Edinburgh. At yan din po, Panginoon, ang outreach ministry ng iglesyang ito, ang Pasay City Youth Home. At iba pang mga nakatakdang gawain para po sa buwan ng Agosto. Kaya amin din tinataas sa inyong pangalan o aming Panginoon. O kaya, patuloy niyo po kami pangunahan at samahan at patuloy namin damhin ang katiyakan na nagmumula lamang sa inyo. Sa amin po pasamantalang paghihiwalay, Panginoon, ingatan niyo po ang bawat isa sa amin at patuloy namin tanggapin ang inyong pagkalinga at ang inyong pagmamahal. Pagpalain niyo rin po ang pagkain namin pagsasaluhan mula ngayon na sa masusunod na panahon ng aming buhay. Ito po ang aming pagsawat panalangin ng aming pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus, naming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Tayo po Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Evening, everyone. Paano play mo yung sinasabi? Ay, yung video pa sige. Oo, panoorin kita eh. Sandali lang habang Apo,